Maligayang pagbabalik mga sir, welcome sa ating Boxing Daily News. So mga sir, parehong pasok sa weight limit na 130 pounds super featherweight division sina Emmanuel Baquero Navarrete at Oscar Valdez para sa kanilang bakbakan bukas para sa WBO super featherweight belt na hawak ni Navarrete. Unang sumalang sa timbangan si Valdez mga sir. Tumimbang siya ng 129.8 pounds habang si Navarrete ay kailangan pa magubad ng sumalang sa timbangan. Tumimbang siya ng eksaktong 130 pounds. Makikita sa face-off mga sir na masulid at bato-bato ang katawan ni Valdez habang si Navarrete ay wala man lang ka-abs-abs. Liyamado sa pustahan sa mga betting site mga sir si Oscar Valdez. Medyo hindi kasi maganda ang naging performance ni Navarrete sa uli niyang laban kontra kay Liam Wilson, kung saan bumagsak siya sa round 4 ng matamaan ng solidong left hook at muntikan pang ma-knockout. Buti na lang nakabawi at nanalo pa via TKO sa round 9. Libre lang ang live telecast ng laban bukas mga sir dito sa Pilipinas sa YouTube channel at FB page ng Top Rank. Kaya pasalamat tayo kay Lulubab Arum at mapapanood natin ng libre ang laban. Speaking of Lulubab Arum mga sir, hindi sang-ayon si Tatang sa idea ni Floyd Mayweather Jr. na maglaban ang alaga niya na sina Uya the Monster Inoue kontra kay Gervonta Tatang Davis. Ayon kasi kay Arum mga sir, isang natural 140 pounder daw si Davis habang si Inoue ay kakakyat lang sa 122 pounds. Kahit pa makita sila ni Davis sa catchweight na 132 ay syempre pagkatapos ng weigh-in ay magre-ride rate pa rin itong si Davis at papalo pa rin ng higit sa 140 pounds ang timbang pagdating ng aktual na laban. Lalo na't siguradong hindi naman papayag ang team ni Davis na magkaroon ng rehydration clause. Alam naman natin mga sir na kung magulang ang team ni Inoue ay mas magulang itong team ni Davis. Lalo na't si Mayweather ang isa sa mga nag-a-advise kay Tank Davis. Kaya ayon kay Lulubab Arum ay stupido daw ang idea na maglaban sina Uya Inoue at Tank Davis. So tila alam na ni Bob Arum ang sasapitin na Uya Inoue mga sir sa kamay ni Tank Davis. Kaya niya nasabing stupido ang nasabing matchup. Isipin nyo na lang mga sir kung si Tank Davis na isang natural junior welterweight ang makatama ng solidong suntok kay Inoue. Siguradong may paglalagyan ang monster ng Japan. Kaya siguradong hindi maikasa ang labang Inoue at Davis mga sir hanggang hawak pa ni Lulubab Arum ang monster ng Japan. Sa kabilang banda mga sir, Cuadro Alas Casimero, lugi kay Yukinori Uguni. Bagamat former IBF Bantamweight champion itong si Uguni mga sir, ay sa unang pagdepensa pa lang nito ng kanyang titulo ay knockout agad ang kanyang inabot sa round 6 kontra kay Ryusuke Iwasa. Huling laban ni Uguni mga sir ay noong May 2022 pa kaya inactive na ang status sa BoxRec at wala na rin sa ranking ng 4 na major belts. Kaya hindi natin sigurado kung aangat sa ranking itong si Cuadro Alas Casimero mga sir pag tinalo niya si Uguni. Hindi tulad kung si Nery, Kameda at Goodman ang mga kalaban ni Casimero mga sir. Siguradong magiging mandatory challenger agad ang angas ng Pinas. Kaya swerte itong si Uguni mga sir na makalaban si Casimero. Win-win situation para sa kanya. Rank number 6 kasi si Cuadro Alas sa WBC at number 4 sa WBO. Kaya pag na-upset ni Uguni si Casimero ay siguradong pasok agad sa ranking ng WBC at WBO. Malaki siguro ang pera na inoffer ng Treasure Boxing Promotion mga sir kay Casimero. Kaya kumasa ang angas ng Pinas kontra Yukinori Uguni. Kahit sino kalaban mga sir, importante malaki ang kita. Mindset ba? Mindset. Ano ang masasabi nyo dito mga sir? Comment lang kayo sa ibaba. Maraming salamat po.